What's cooking? Lechon ba yan? Barbecue? Hugas burger patty pero hindi ito karne ng baboy o baka, kundi hinimay na isda. Yan ang pinagmamalaki ng mga taga-isla ng San Vicente Sulat, Eastern Samar, ang podpod. May dala raw na swerte ang pagkain na podpod. Perfect daw na ihalo ito sa ginataang gulay. Hindi na po natin kailangang gumamit ng ibang condiments. Pudpud lang po sapat ng pampalasa. Hugis bilog ang pudpud dahil ito ay hugis pera. Pwede rin itong lutuin or pwede rin itong prituhin at isawsaw sa suka na may bawang. Masarap. Kilala na fishing community ang isla ng San Vicente. Ito rin daw ang orihinal na paggawaan ng pudpud sa probinsya. Naimbento ang pudpud dahil noong unang panahon, pag maraming huli ang mga mangingisda, ito ay isang paraan para hindi masayang ang kanilang mga huli na isda. Dapat alam mo, kaya raw tumagal ng 1 buwan ang pudpud bago ito masira. Ayon sa Sulat Eastern Samar Tourism Office. Out of 1,500 residents, only 15 families are continuing making the traditional pudpud as their business. Isa sa mga gumagawa ng pudpud sa isla ay si Emma. 10 years na po kaming gumagawa ng pudpod at natutunan ko po ito sa aming mga kanunuan. Bumibili siya ng isda sa mga kapitbahay para gawing pudpud. Yung mga isda po na ginagamit sa pagpudpod tulad po ng dorado, yellowfin, blue marlin, baliling, at saka po budlis. Lilinisin at pakukuluan ng mga isda ng humigit kumulang 1 oras. Tatanggalan ng tinik, hihimayin ng maliliit at babayuhin. Ang mga ingredients po ng pagtimpla ng pudpod ay asin po, paminta, kalamansi, at saka po suka. At huhulmahin, ito ang magbibigay ng bilog o mala-burger patty ng hugis ng pudpod. Tinawag po siyang pudpod kasi po sa proseso ng paggagawa po namin na binabayo siya. Tapos po, pinupodpod. Pausukan ng pudpod ng 1 oras para maluto. Kaya po baon ng nyug or binunot po yung ginagamit namin sa pagluon. Pagpausok po kasi parang nagpapasarap din po siya sa pudpod. 150 pesos ang bentahan ng 5 pirasong maninipis na pudpod. 300 pesos naman kapag makakapal ito. Mahalaga po sa akin po itong pagpupudpod kasi po dito ko po kinukuha yung mga pang-araw-araw po na mga gastusin. Pinapang-aral ko po sa mga anak ko po at diyan na rin po kinukuha yung lahat ng pong pangangailangan. Tinutulungan ng lokal na pamahalaan ang mga gumagawa ng pudpod para maipagpatuloy ang industriyang ito. The local chief executive organized a group through DTI, Peso, and Dolly para rin sa packaging ng pudpud. Hindi lang sa likas na yaman sa Ghana ang Pilipinas, maging sa yamang pagkain din. Sa tamang pangangalaga at suporta, ang mga tradisyonal na pagkain gaya ng pudpod ay maipagpapatuloy at matitikman pa ng mga susunod na henerasyon.